Ipinasa ng Sangguniang Panglungsod ang ordinansang magbibigay ng mas pinalakas na suporta sa mga persons with disabilities o PWD. Pinangunahan ni Konsehal Angelo De Leon ang panukala na naglalaman ng karagdagang financial assistance kada buwan para sa mga bedridden PWD, livelihood assistance at scholarship program para sa sektor. Itatalaga rin ang community-based rehabilitation specialist sa bawat barangay at itatayo ang Pasig City PWD Resource and Development Center na magsisilbing sentro ng mga programa at serbisyo para sa kanila. Idinetalye ni Consi Angelo ang nilalaman ng ordinansa. Ito hong Persons with Disability Welfare Code, simula pa lang ho noong 2022 nung naupo tayo bilang konsehal. Kasama ho si Consi Kin ay talagang sinimulan niya na ang paggawa nito at pagkonsulta sa lahat ng mga persons with disability. Marami siyang pinagdaanan, mga ilang committee hearings din and consultation sa lahat ng mga organisasyon at syempre ang ating Persons with Disability Office, ang PDAO natin. And ito na nga po, nagkaroon na siya ng sakatuparan at inayos na ho natin lahat ng nasa batas natin. Ano nga ba ho ang code? Ito ay pagsalin-salin ng isang mas komprehensibong mga ordinances. So, normally, may mga ibang magpapasa ng mga ordinances patungkol sa persons with disability. Ngayon po, nilagay na ho natin siya sa isang code para ho kahit na anong mangyari, ito ho ay unang-una institutionalized na. Mapalitan man ho kami na nakaupo ay ito ho ay tutuloy-tuloy na mga ordinansang patungkol sa persons with disability. One is yung integration of Ordinance Number 11 Series of 2024, institutionalizing the annual financial assistance for Pasig City persons with disability and granting an additional, actually ito po yung isang nailaban ho natin, yung magkaroon ng additional financial assistance na 500 pesos per month po ang mga bedridden nating persons with disability. Yan ho na naka-register po yan sa PDAO. Livelihood assistance po na magkakaroon kung meron hong gustong magkaroon ng persons with disability cooperative. Ang lungsod ninyo ho, ang inyong LGU ay magbibigay ng seed capital fund para po sa pag-register nyo ng Persons with Disability Cooperative. Of course, yung 5% na every batch of scholars sa Pasig City Scholarship Program natin, iyan din po ay nailagay natin dyan. Kakaroon rin ho na tayo ng community-based rehabilitation specialist in every barangay, kaya pagtutuunan din po natin yan ng pansin. At isa pang maganda ay magkakaroon din tayo ng establishment of barangay level mechanisms such as a creation of Board of Barangay Persons with Disability na magkakaroon ho ng isang Persons with Disability representative from each barangay and Persons with Disability Help Desk. Isa rin pong nakaka-excite na patungkol sa code ay magkakaroon na po ng establishment ng Pasig City Persons with Disability Resource and Development Center. Ito ho ay magiging accessibility hub for persons with disability na kung saan ho magiging centralized na lang ho ang magiging delivery of health, education, livelihood, and other programs po ng Pasig City sa ating persons with disability. Kasi minsan ang nangyayari, nagkakahiwa-hiwalay pa ang mga itong bagay na ito. Kaya na ngayon, sa isang center, doon mapagtutuunan ng pansin. At least kahit pa paano, hindi na rin masyadong mahirapan ang ating mga persons with disability. It's a concerted effort ng maraming tao, but most especially, hindi ito katang-isip lamang, ito ho ay nanggaling sa pakikipagkonsultasyon sa persons with disability. Actually, tayo ho dito sa lungsod ng Pasig sa pamumuno ni Mayor Vico, tayo rin ho ang isa sa mga una nagkaroon ng 1,500 na pension para sa ating mga senior citizen patungkol sa ngayong mga Kapaskuhan. Yan. So, ito ho ay pakikinig. I think ito ang kasagutan sa lahat ng mga konsultasyon na ginawa natin. Kaya ito ho ay nabuo. Actually, hindi ho siya madali. Tulad ng sabi namin, I'm sure marami na rin hong nakakaisip siguro na gawin ito. Pero nung sinimulan ho ni Consi Kin,
sayang nga lang dahil bumaba ho siya bilang barangay captain ng Manggahan, ay ilipat ho sa akin yung committee niya. At dahil din ho doon, nagsimula na rin ho tayong gumawa ng mga konsultasyon. I think yun yung pinaka heart ng Persons with Disability Welfare Code. Yung may gusto tayong matungtungan na isang bagay na whether or not nasa posisyon tayo or wala, ang gusto ho ng gobyerno natin ngayon ay secure ang bawat persons with disability na they will deserve what the government can give them. Actually, sabi ko nga, parang magiging ripple effect na nag-umpisa sa konti, ngayon na lumalaki rin ang budget ng ating lungsod, ay nagkakaroon ng kadagdagang programa para sa mga persons with disability natin. Pero unti-unti talagang pinapaganda natin. Kaya naman, I think yung heart talaga niya is for those who were vocal enough to really push for what the persons with disability deserves. Principal author na kasama ko rin dito ay si Konsehal Maro Martires. Pero ito ho ay talagang kasama si Vice Mayor Dodo Jaworski, si Congressman Roman Romulo, and si Mayor Vico Soto. Siyempre, sila rin yung mga tinatanong namin kung ano ba ang dapat pang isama dito sa Persons with Disability Code. And of course, lahat ho kami dito ay co-author dahil lahat ho kami dito sa 11th Sanggunian ay may kanya-kanyang suggestion, recommendations, meron din mga ibang mga kasama namin na sila yung nilapitan ng isang Persons with Disability organization at sila naman yung nagsabi sa amin na baka pwedeng idagdag ito. So, naging bukas ito sa lahat ng miyembro ng 11th Sanggunian. Simula ho ngayon, araw na ito, December 2, 2024, ito ho ay napasa sa third reading. Ang isang ordinansa po ay merong 2 linggo pagkatapos humapirmahan ni Mayor Vico, ni Vice Mayor Dodot, at saka syempre ng buong council. Meron hong 2 linggo na i-propose ho itong ordinansang ito bago ho siya talaga ma-implement. Most of the benefits na nandito naman po ay umaandar na. Kasi nga po patungkol dun sa 2008 may ordinansa na rin po tayo. Pinasa series of 2008, so hindi pa ho kami mga nakaupo yan. Yung Persons with Disability Granting Privileges and Benefits, meron na ho yan 2017. So ngayon ho, yung ibang mga benefits, katulad ho nung para sa persons with disability na bedridden na 500 pesos per month, ito ho ay magiging may implement lang ho next year, 2025. Pero yung patungkol dun sa 1,500 na nakukuha ho ng mga persons with disability natin, simula ho pa nung umupo si Mayor Vico, ay tuloy-tuloy na po yan ngayon. So, marami ho tayong makikita. Siyempre yung isang mga big projects and infrastructure projects katulad ho ng center, hindi ho ito madali. Tayo ho ay hahanap pa ng lugar at sisiguraduhin natin yung konsultasyon pagdating ho sa infrastructure. Kaya may mga ibang bagay na matatagalan ng konti, pero meron namang ibang mga bagay na handa na ho siya para sa 2025. I'm sure naman ho sa lahat dito ng persons with disability dito po sa Pasig, ramdam na po natin yung pagkakaiba ng ayaw man natin mag-compare, pero I think mas ramdam na natin ang mga benepisyo, privileges na nabibigay ng ating lungsod ngayong simula nang umupo si Mayor Vico hanggang sa ngayong kami naman ang nakaupo. I think ang hirap magsabi from our side kung ano ho yung mararamdaman ng isang persons with disability. I think it is better that sila po yung makapagsabi kung ano ba yung difference, ano ba yung changes, ano ba yung meron ngayon na wala noon, ano ba yung wala noon na meron ngayon. So I think sila po yung better na makakapag-answer niyan. Basta kami po on our end as legislators, gusto lang po talaga namin maging foundation itong Persons with Disability Welfare Code para ho talagang lahat ho ng nararapat para sa ating mga persons with disability ay makuha na po nila mula sa ating gobyerno.
Sa lahat ho ng mga persons with disability, congratulations po sa inyong lahat. Sana po ito ay patunay na ang inyo pong 11 sanggunian at inyo pong LGU sa pamumuno ni Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski, and Congressman Roman Romulo ay patunay ho na nakikinig po sa inyo, na sinabi nga hindi kayo mapag-iiwanan. Sama-sama ho tayo na aangat, hindi lang ho, sabi ko nga kanina, hindi lang ho compassion ang mararamdaman ninyo sa inyong gobyerno, kundi magiging mas mararamdaman niyo po yung pagiging parte ng community at ng pag-unlad ng Lungsod Pasig. Kaya maraming salamat po for being cooperative. Maraming pong salamat sa persons with disability, sa inyong pasensya, sa inyong dasal. At ito na po, naipasa na ho natin yung Persons with Disability Welfare Code. Sa lahat ho ng susuporta at patuloy na sumusuporta sa Persons with Disability Welfare Code, mula ho nga sa amin dito sa 11 Council, sa lahat ng konsehal, maraming pong salamat. Pero more than anything, maraming salamat sa department heads of PIDAW, sa kanilang mga staff, sa mga persons with disability organization na nakiisa sa amin sa pagbalangkas nitong Persons with Disability Welfare Code. Hindi man ho to sa pananaw ng iba ay perpekto, at parang syempre sasabihin baka may kulang pa or may ganyan. Ang importante ho, alam na ho natin at meron na ho tayong tatayuan na basihan para kung ano po ang privileges and benefits ng bawat persons with disability. Malapit na po at malayo na rin po ang narating ng mga ordinansa patungkol sa persons with disability. Kaya marami pong salamat. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.